Ayan guys, good morning everyone mga ka-farmers. Nandito tayo ngayon sa Jaime Padernilla Senior Farm dito sa Quichandaco Poblacion, Malungon, Sarangani Province. At susubukan natin itong in-order natin na grass cutter. Maglo-lawn mower tayo this morning. Tingnan natin kung kaya pa ba ng tuhod natin. Let's go! Maliit pa ako, ganito na tinatrabaho ko. Pero, sige lang, kakayanin ko para sa pamilya ko, ma'am. Masakit po, pakiramdam. Naakalain mo sa ibang bata na bakit sila, dahil sila, swerte nila, dahil may nanay sila, tatay. Tapos, ina-insulto nila ang kanilang nanay at tatay. Kung ako po yun, ma'am, napakaswerte na po ako sa mundo. Ito ang kwento ng isang batang lumaki sa hirap. Ang pangalan ay si Raymart. May edad na 10 gulang, sa musmus na katawan. Napipilitan magtrabaho para sa pamilya niya, ay pinipilit mag-araro. Tinitiis ang init para sa kanyang pangarap. Balang araw, makakatakas din sa kahirapan. Sa mura niyang edad, kailangan niyang magsikap dahil siya namulat sa mundo na walang magulang. Gusto ko lang nasabihin, nakakapanghinayang kung bakit anak ninyo ay nagawa ninyong iwanan araw-araw. Kinakailangan niyang maghanap buhay, nagsasaka at mag-isang nagtatanim ng gulay. Siya yung bata na nagsisikap sa kanyang pangarap at nagdarasal na sana makasama ang magulang. Siya ay naiiba sa mga kabataan, sa pagsisikap niya siya ang dapat natularan. Balang araw, matutupad mo rin ang iyong pangarap. Balang araw ay giginhawa din ang iyong buhay at sana'y maging katulad ka ng ibang kabataan na mapagmahal, masipag, kaya dapat kang tularan. Balang araw, matutupad mo rin ang iyong pangarap. Balang araw ay giginhawa din ang iyong buhay. Ngingiti ka rin sa kabila ng iyong mga luha. Ang tinanim mong pagsisikap yan ay magbubunga. Sana ay mamulat ang iba sa katotohanan kung gaano kasakit sa bata ang walang magulang. Paano nyo natitiis na ang anak nyo mahirapan? Di niya sana di naranas to kung di nyo siya iniwan. Dapat sana siya ay nag-aaral, di nagtatrabaho. Dapat sana siya ay naglalaro at di nag-aararo. Dapat sana ang magulang niya ang kanyang kasama. Ngayon siya ay nangungulila sa kanyang pamilya. Maaga niyang dinanas sa buhay ang pagsubok. Sa kabila ng pagod niya ay di siya sumuko. Pinakita niya na kaya niyang bumangon mag-isa sa mura niyang edad. Hindi siya umasa sa iba. Di ba ang sarap isipin na merong isang bata na ginagawa lahat para sa kanyang pangarap? Di katulad ng ibang mga kabataan na walang ibang alam kundi umasa sa magulang. Balang araw, matutupad mo rin ang iyong pangarap. Balang araw ay giginhawa din ang iyong buhay at sana'y maging katulad ka ng ibang kabataan na mapagmahal, masipag, kaya dapat kang tularan. Balang araw, matutupad mo rin ang iyong pangarap. Balang araw ay giginhawa din ang iyong buhay. Ngingiti ka rin sa kabila ng iyong mga luha. Ang tinanim mong pagsisikap yan ay magbubunga. Ngayon ay narinig na natin ang kwento ni Raymart. Sana merong natutunan, lalo na ang kabataan. Di ba sobrang panad nyo? Di kayo nagtatrabaho, may maganda kayo buhay, pero puro pareklamo, lagi cellphone lagi hawak at di pa makutusan. Nakukuha pa na bastusin ang kanilang magulang. Sana ay maisip nyo kung gaano ba kayo kapalad. Yung pinapangarap ng iba ay inyong sinasayang. Merong batang nangangarap makasama ang pamilya. Merong batang kinakaya ang mga problema. Merong bata sa murang edad, banat na sa trabaho. Merong batang sa pagsubok eh hindi nagreklamo. Sana'y magbigay ng aral ang naging kwento ni Raymart, lalo na sa kabataan. Sana'y merong natutunan tayo. Sana ay malaman nyo kung gaano kakapalad bago mo sabihin na nahihirapan ka sa buhay. Ay malaman nyo kung gaano kakapalad bago mo sabihin na nahihirapan ka sa buhay.